Let's dive into the Word. At yung ating pong team, no, ay pinamagatan po natin the church that lasts. No? The church that lasts. Gusto ko lang po kayong tanungin, ano po ba sa inyong palagay kung bakit may mga bagay na sadyang tumatagal? Ano kaya dahilan kung bakit may mga bagay na tumatagal? Di ba? Halimbawa, di ba po, no, may mga buildings na ilang dekada na ang lumipas, pero nakatayo pa rin. Tama po ba doon? No? May mga, alam din tayo mga organizations na ilang generation na rin ang nagdaan at pumasok, pero nagpa-function pa rin, nag-ooperate pa rin. Tama po ba doon? At di lang po yun. Marami rin tayong nakita na pamilya na madaming pinagdaan ng problema, pagsubok, pero nanatili pa rin buo. Tama po ba doon? Now, ang tanong, ano kaya ang dahilan? Diba? Bakit kaya? Why? No, sino po dito alam mo yung dahilan? Kasi, isa lang. Tama po doon? No? Anything that lasts needs the right foundation and the right design. Tama po ba doon? Diyan ba tayo? No? Para tumagal at tumatag ang isang bagay, kinakailangan ito ay nasa tamang pundasyon at naayon sa kanyang disenyo. Hindi pwedeng mag-compromise, hindi pwedeng substandard. Bakit? Kasi magkakaroon ng problema. Tama po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? At ganun din po sa church. Ang isang simbahan po, mga kapatid, ay nananatiling matatag at patuloy na lumalago kapag ito po ay nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos na hindi nagbabago at tapat na sumusunod sa kanyang dinisenyo, sa original na design ng Diyos sa kanyang simbahan. Tama po ba doon? Nandiyan ba tayo? Sino po dito sang-ayon ka na ang Lord ay merong blueprint at design sa kanyang iglesia? Meron po Amin po, nasa Bible po yan. Meron pong blueprint po dyan. Tama po ba doon? Parang wala pong tao rito. No? At dahil merong design si Lord sa kanyang simbahan, our responsibility is to obey or to follow the designer. Tama po doon? Yun lang ang kailangan natin gawin Kung ano yung dinisenyo ng Lord, doon tayo mag-submit, doon tayo sumunod. Tama po doon? Kapag ang Diyos ang nagdisenyo ng isang bagay, ako po'y naniniwala ni sino man sa atin walang karapatan na baguhin po ito. Amen. Ang Diyos po, siya po ang nagtatag ng pamilya. Tama po ba doon? Ito po ay ideya ng Diyos. May design ang Lord sa pamilya. Kaya nga po nagkakaroon ng problema kapag ginagalaw ng tao. Pinapakailaman ng tao ang design ng Diyos sa family. Tama? Kapag pinapareha mo ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, hindi yan ang design ng Lord. Reproduction na. Tama ba doon? Kung bakit lalaki at babae. May disenyo talaga ang Diyos sa pamilya. Ang Diyos din po ang nagtatag ng gobyerno. Amin po ba doon? No? Kaya kung titingnan natin, dapat ayon sa disenyo po nito, ang mga namumuno, no, o pinagkatiwalaang maglingkod sa bayan ay dapat nagiging tapad. Tapat po, tama ba doon? No? At talagang buong pusong nagpapakumbaba na naglilingkod sa mga tao. Kapag nagkamali ka, for example, ang pinuno ay kasamaan ng ginawa, iba po kasi ngayon sa atin ang structure ng ating government. Di ba po? Ang mga pinuno ang pinaglilingkuran. Tama po ba doon? Pero si Jesus, iba, sabi niya, if you want to be great in the kingdom of God, you must serve others. Ang totoong pinuno kay Lord, naglilingkod. Hindi pinaglilingkuran. Tama po ba doon? No? At ang mga tao naman ay dapat, sabi sa Bible, magpasakop sa anumang pamunuan. Amin po ba doon? Hindi natin, trabaho yung magrebelde. Tama ba doon? Kung merong mang problema sa pamunuan
Maybe, sabi ko nga, maaaring ang Pilipinas ay nasa under discipline, no? Kasi nga, dahil grabe ang kasamaan, grabe po ang corruption. Tama po ba doon? No? Pero si Lord ang bahalang magdil doon, pero tayo tinuturuan tayong magpasakop. Tama po ba doon? No? At si Lord ang kikilos para sa atin kapag nakikita niyang ginagawa natin yung ating bahagi. Sabi nga ng isa pastor ng political analysis, sabi po sa kanilang pag-aaral, naranasan daw yung pagbagsak ng bansa nung tayo raw ay nag-people's power na, kasama doon yung malaking rebulto. People's power Di ba po, no? Doon na raw nagsimula. Kasi, yun po hindi dinisenyo ang government para ang mga tao ay mag-aklas. Hallelujah. Diyan ba tayo? At ganon din po sa simbahan. Sabihin niya natin, simbahan. Okay? Ang Diyos po, sa kanyang disenyo sa simbahan, ay nagtalaga siya ng mga tao na na gagabay, magtuturo, at mangangalaga sa kanyang mga tupa. Kung bakit po tayo may mga pastors and leaders, may biblical principle po yan. Nakalagay po yan sa Bible. Tama po ba ito? Nandiyan po ba tayo? No? So, ibig sabihin, hindi tao ang nag-isip ng pastoral ministry, hindi ang organization ang nag-imbento po nito. Ito po ay ideya ng Diyos. It is God's idea. Amen po ba? Nandiyan ba tayo? No? At naniniwala po ako sa panahon natin ngayon, no? Ibinabalik na ng Diyos ang tunay na disenyo niya sa kanyang simbahan. Bakit ko po nasabi po ito? Kasi kung papansinin mo, dumadami ang simbahan sa Pilipinas pero parang di naman naayos yung ating bayan. Tama po ba doon? Di ba? Pag tiningnan mo, bawat kanto na nga sa atin may simbahan Pero bakit ganun pa rin ang barangay, ganun pa rin ang lungsod, ganun pa rin ang bayan? Bakit? Kasi nawala yung impact o yung pagiging ilaw at asin ng simbahan. Tama po ba doon? Tama po ba doon? Sino po dito sasang-ayon po sa akin, kung merong mang lugar na dapat makita yung pagmamahalan, pagpapatawad, pagrespeto, paggalang, kabanalan, dapat makita yan sa loob ng simbahan. Amen po ba doon? Kasi kung hindi natin yan makita sa mundo at di pa natin makita yan sa church, saan mo pa makikita yun? Amen. Tama po ba doon? Dapat ang church, minamaster niya talaga yung pagmamahal, pagpapatawad, pag-honor, pag-respect. Tama po ba doon? Kasi inaasahan ng mga tao yan. Di ba po, pag pumasok sa simbahan, inaasahan mo rin yun na makikita mo na mararanasan mo, mararamdaman mo yun. Tama po ba doon? Hindi ka naman sigurado pupunta sa isang lugar na para kang alien na hindi ka pinapansin, hindi ka ginagalang. Alam mo, sa lugar na yon, doon mo mararanasan yung love ni Lord. Sa mga tao, makikita mo na si Lord talaga gumagamit para para magministeryo po sa buhay po natin. Amen po ba doon? Kaya lang, kung titingnan mo, maraming simbahan, hindi na po ganon. Sa loob ng simbahan, nandyan yung bangayan, andyan yung chismisan, siraan, hinanakitan, tama po doon, kanya-kanyang GC. Hindi, totoo po yan Hindi ko po sinasabi na, ito po yun, o sa amin, ganyan na po ang nangyayari po ngayon sa mga simbahan. Tama po ba doon? Yung ibang tao, baka bago-bago lang makakarinig, bakit kaya lang pinag-uusapan si sister o si brother? Diba? So, kasi siya, nakukurap yung kanyang isipan, siya parang, bakit ganito tong mga taong ito? Tama po ba doon? No, yung inaasahan niya na hindi dapat ganon, yun ang nakikita niya. Sino po dito gusto mong makita yung simbahan kung saan ka nabibilang punong-puno ng pagmamahalan, pagpapatawad, pag-abutan, paggalang, at kabanalan? Diba? Ang sarap makita po noon. Kaya nga kanina natutuwa ako kasi yung church po ninyo, nandun yung honor. Sa amin po ganon, yung mga pagpasok pa lang po namin, ang mga kabataan sa amin, ang mga tao sa amin, nagbibless. At ako rin naman, bilang bata pang pastor din naman, nagbibless din naman ako sa mga matatanda. Binabalik ko lang. Tama po ba doon? Kasi bakit? Gusto namin, wala tayong posisyon. Lahat tayo rito may paggalang, may respeto, at pag-abot
sa bawat isa. Common ground ang simbahan. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo dito pantay-pantay na anak ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. At alam niyo po, yun nga, sabi ko, isa sa pangunahin na kultura na dapat sana makita sa loob ng simbahan, ano po, yung love and honor. Sabi natin honor. No? Yung pagkilala, pagpapahalaga, no? Pagrespeto nakalagay sa iba. No? Kailangan ito yung maging kultura sa loob ng simbahan. Alam niyo kung bakit? Marami po akong patotoo sa mga matatanda sa simbahan namin. Doon lang sila na church. Doon lang po sila sa church nakaranas na may nagbibless at gumagalang sa kanila. Kasi hindi naman yung mga anak naman nila, hindi naman sila pinapansin, hindi naman nagbibless, hindi naman nangungupo, hindi naman sweet sa kanila. Tama ba doon? Pero pagdating sa loob ng simbahan, nakakagalak na makita sila na parang ang dami nilang anak, ang dami nilang mga apo. Tama ba doon? No? At nakakatuwang makita po yon sa loob po ng simbahan. Kasi may kinausap ako, sabi ko, Nay, kumusta po kayo rito? Alam mo, dito lang ako nakaranas na ginagalang ako sa bahay namin. Hindi eh. Hindi naman nagbi-bless yung mga anak ko sa akin. Hindi rin naman ako pinapansin. Pero dito, numayakap sila sa akin, na-experience ko. Could you imagine? Merong lugar sa mundong ito nararanasan yun. At masarap isipin sa loob ng simbahan natin. May pagmamahalan at merong paggalang. Nandiyan po ba doon? No? Kaya napakahalaga, lalo't higit sa mga tinawag ng Lord, sa mga pinili ng Panginoon, na mga laga ng kanyang iglesia, nandun yung ating pong pag-honor, pag-respect. Tama ba doon? Pagmamahal, pag-appreciate sa kanila. Napakahalaga kung paano mo tinitignan ang mga lingkod ng Diyos. Napakahalaga po. Kasi yung pagtingin mo sa lingkod sa isang tao, apektado nito kung paano mo siya tinatrato eh. Tama ba doon? Tama? Kung casual lang ang tingin mo sa kanya, si ano lang naman yan eh. Si pastor, ano lang naman yan, si pastor lang yan, o si sister, gano'n lang, leader lang naman namin. Gano'n lang treat mo sa kanya. Kasi gano'n lang ang tingin mo, tama ba doon? Pero pag nakita mo siya na lingkod ng Lord to, ang Lord ay nag-entrust po dito, tama ba doon? It doesn't matter kung sino yung mahusay, nakalalamang, hindi naman yan ang usapin eh. Tama ba doon? Ang usapin sa loob ng simbahan, totoo po ito. Hindi kung sino yung matalino at nakalalamang, kundi kung sino talaga ang tinawag ng Lord at pinili niya ng mga laga. Tama po ba doon? Ng kanyang iglesia. Yung po yun. Ako po ay, sa totoo lang, pagkamat nagtapos po ako ng college, hindi po ako nag-aral. Pumapasok ako sa school, hindi po ako nag-aaral. Pero tumatayo po ako sa mga tao na nagtapos, engineer, architect, businessman, at nandoon, nare-receive ko rin yung honor. Bakit? Hindi dahil nakikita lang nila ako kung sino ako. Nakikita nila ako bilang tinawag, itinalaga ng Lord ng mga laga sa kanyang kawan. Tama po ba doon? Kaya na ako na-amaze din ako sa grace ng Panginoon. Sino ba naman ako? Ano ba? Wala akong karapatan na magsalita sa kanila. Pero dahil tinawag ko Panginoon, alam ko na sasamahan mo po ako. Alam ko na mangungusap ka sa kanila. Tama po ba doon? Parang wala pong tao po rito. Andiyan po ba tayo? No? Now, ngayong umaga po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang isang katotohanan na bihirang, sabihin natin bihira, okay? Is bihirang mapakinggan sa maraming simbahan, hindi ito madalas na ituturo at hindi rin ito madalas na pag-uusapan. Marahil ang ilan po sa inyo, hindi magiging komportable sa inyong pandinig itong mensaheng ito. But I do believe, no, that this is necessary and very important for the church, no? Hindi lang sa kalaguan, but also to the strength and health ng simbahan. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? At ngayon pa lang po, nais ko pong linawin po sa inyo na hindi po ito sermon para po iangat ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tinawag ng Diyos at ilagay sila sa pedestal. Hindi rin po ito sermon, no?
para ang pastor o ang lingkod ng Lord ay maging idolo natin. Hindi po ito sermon ng gano'n. Amen po ba? Diyan ba tayo? No, hindi para ipagtanggol. Hindi rin ito sermon para humingi po sa inyo ng special treatment. No? Kundi ito po ay sermon tungkol sa disenyo ng Diyos sa kanyang simbahan. Amen po ba doon? Yung design ni Lord ang pag-uusapan po natin. Ako po ay 18 years na nagpapastor po. Kulang-kulang 2 dekada na. At sa loob po ng mahabang panahon ng aking paglilingkod, marami na rin po akong naranasan, natutunan, na pagdaanan sa ministry. At hindi lang po yon, ako rin po ay nabigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod po sa mga kabaro ko sa Rise Up Pastoral Movement. At dahil dito narinig ko, nakita ko po ang mga pinagdadaanan, ang iba't ibang kwento ng mga tinawag ng Diyos. At isa lang po ang napagtanto ko. Isa lang ang naisip ko. Alam niyo po kung ano po yon? Gusto ko pong i-share sa inyo po ito. Hindi po madali ang gawain ng pagpapastor. Hindi po biro ang pagsunod sa tawag ng Diyos. Marami po akong kasamang mga pastor na dapat sana nasa barko sila, engineer sila, businessman sila, ang ganda ng kanilang karir. Pero alam niyo po yon, dahil nag-yes sila sa Lord, may mga pagkakataon, yung sarili mong kagustuhan, kailangan mong isuko. Totoo po yun. Si Pastor King, baka mamaya artista yan eh. Kung hindi nagpastor yan, tama ba doon? Sabi nga ng isa namin, Pastor, mayroon akong sasabihin sa'yo, no? Yung unang nakita, tingin ko para kang drug lord eh. Kasi parang Chinese si Pastor King eh, no? But you know what? Totoo po yun. Kung alam lang sana ng marami, yung bigat at yung mga bagay na give up, tinalikuran, sinacrifice para lang makapag-yes sa panawagan ng Diyos. Totoo po yun. Ako po, sabi ko nga po, minsan napapaisip po ako, Pastor, sabi ko, bakit kayo pwedeng once a week nag-church, once or occasional nagsiserve? Bakit ako hindi pwedeng maging tulad mo? Bakit ako araw-araw, halos gabi-gabi, hindi ako nakatulog dahil iniisip kong simbahan, kung ano pangangailangan. Tama mo ba doon? No? Pero kung iisipin din naman, pwede naman din ako maging tulad mo eh. Tapos ipurso ko yung pangarap ko, yung karir ko, o yung mga bagay na gusto ko para sa pamilya ko. Tama po ba doon? Malaki rin po, kahit kapastor kami, malaki ang pangarap namin sa pamilya. Tama po ba doon? At parehas lang naman din tayong anak ng Diyos kung gagayahin kita. Parehas naman siguro tayo magkikita sa langit. Tama po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, sana nga. Hindi, tama po ba doon? So, ibig sabihin, kung kami lang, pwede rin naman pala namin gawin yung katulad mo na lang. Mag-church, and then occasionally, once a week, pumunta sa church para mag-serve, and then okay na, kanya-kanyang buhay na tayo. Amin po ba doon? Pero hindi po ganun yung buhay namin eh. Ang mga lingkod ng Lord, malayong-malayo po sa iniisip po ninyo. Totoo po. Nandyan po yung may mga pagkakataon na, ano po ito, na kailangan mong isuko yung mga personal mong kagustuhan. Imagine po ninyo, hindi naman tayo naka-live, Pastor, di ba? Opo, yung aking asawa, yan po ay manager po sa isang kumpanya. Okay? Pero dahil may pagkatawag siya ng Diyos, kinausap siya ng Panginoon, tulungan po ako dahil lumalaki po ang aming simbahan. No? Siya po ngayon ang mahawak sa mga kababaihan. Siya po ay nagpo-full time na po ngayon. Nung una niya pong sinabi po sa akin yon, na may word sa kanya si Lord na mag full time, alam niyo po yung reaksyon ko? Masayang malungkot. Hindi, totoo. Tao rin po kami.
Amin ba doon? Sabi niya, may word ako at gusto ng Lord na tulungan kita, no? Gampanan ko yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Sabi ko, okay yan. Bakit? Kasi sa likod ng aking isipan, alam ko na may mga pangangailangan kami. Amin po ba doon? At hindi biro yung i-give up niyang salary. Hindi po biro po yun. Totoo po yun. Hindi biro, hindi ko na po babanggitin sa inyo kung magkano. Pero, dapat sana, iniisip ko na, grabe, no? Yung bigat at kadalasan sa bawat desisyon namin, hindi to alam ng iba, apektado pati ang aming pamilya. Magampanan lang namin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay po namin. Alam mo, nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Biruin mo, may mga pagkakataon na kailangan mong unahin ang kapakanan ng iba bago sa iyong sarili. May mga pagkakataon natutulog ako, pastor, gigisingin ako, 2:00. Bakit? Yung anak daw niya inaalihan ng demonyo, pinapupunta ako, bandupaan. Paano pupunta 2:00 ng madaling araw? Gigisingin ako. Pero pastor, biglang may kakatok, biglang ganon. At may mga times na ito yung oras mo para magpahinga. Tama ba doon? Tapos kailangan kang maging available para sa kanila. Na kahit pupunta ka sa isang tao, anong gagawin po namin? Nagpipray, nag-i-encourage, pero madalas, tumatayo kami rito. Pero kailangan namin din yun. Meron pong kaibigan, pastora, tumatayo sa pulpit pero putol na ang ilaw. Pero nangangaral pa rin. Bakit? Kasi hindi naman lagi okay. Ano pong ibig ko pong sabihin sa mga oras pong ito? Ang nais ng Lord para po sa atin ay makita ng Diyos sa atin na sobra nating pinapahalagahan ang mga lingkod na tinawag niya para mangalaga sa ating espiritual at para samahan tayo sa paglalakbay. Dahil hindi po madali ang gawain ng pagpapastor. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Sabihin mo nga, hindi po madali. No? Merong bigat sa calling, no? Merong bigat sa ministry, kaya kung ang pastor po ninyo ay nakikita ninyong patuloy na naglilingkod, nagmamahal, kapatid, pahalagahan po natin. Kasi po meron na pong kasama, bumalik na uli sa pagnenegosyo, yung nagmo-move it siya. Hindi dahil sa wala siyang desire, hindi nakita ng mga tao yung kanyang pangangailangan. Hindi ito material, yung support. Not just materially, yung encouragement, yung prayer, yung power tap lang, napakahalaga po niyan sa mga lingkod ng Diyos. Amin po ba doon? At yun po yung nais ng Panginoon na matutunan po natin sa bawat simbahan, ibalik po natin ang tamang pagkakilala, pag-honor, pag-respect, pagmamahal sa mga lingkod ng Diyos. Okay lang ba yun? Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No, marami po ngayon, merong mental stress, mental fatigue, burnout, depressed. Meron niya pong isang lalaki na lumapit sa isang pastor kasi gusto niya ma-confirm yung kanyang calling. Meron siyang puso na magpastor. Kaya lang gusto niyang humingi ng advice. Merong matandang lalaki na pastor, nilapitan niya. Andiyan po ba? Okay. Pakilabas nga po. Yung pastor, ayan po. So humingi siya ng advice para malaman niya kung siya ba talaga ay tinawag ng Panginoon, ano ba yung kailangan niyang makita? So, ito po yung nangyari. Okay lang ba kayo dyan? No? Tahimik po kayo rito Pero napunta ako sa baptism mga nakaraan, ang ingay, pero alam niyo po, natutuwa po ako sa simbahan po ninyo. So, isang lalaki pumunta sa isang pastor, sabi niya, Pastor, ano po ba masasabi ninyo na mahirap ang pagpapastor? Sabi ng pastor, hindi, madali lang. As long as ikaw ay merong structure, merong system, may process at functional yung iyong discipleship, okay yan.
magiging madali sa'yo. So sabi ng lalaki, okay maganda yun At sabi niya, pastor, paano po ninyo pinakikitunguhan, pinagmiministeryohan yung mga miyembro po? Sabi niya, ay nako, mababait sila, wala silang binibigay sa aking sakit ng ulo, okay silang lahat. Sabi niya, okay pwede na pala akong magpastor. So pauwi na siya. Bago siya umuwi, naisip niya lang, sabi niya, pastor, ilang taon na po ba kayo? Sabi ng pastor, 20 anyos. 20 anyos, ganyan ang itsura. Anong ibig sabihin? Totoo po yun. Kung alam nyo lang po, kapag narinig nyo ang mga kwento po ng mga lingkod ng Diyos, grabe po talaga. Totoo po yan. Kapag nakikita niyo po kami misa lumalabas, nagkakape, hindi lang yung simpleng banding mga kapatid Yun yung pagkakataon na kami po nagkukumustahan, nagpapalakasan, dinadalangin namin ang isa't isa, pinapaalala namin sa isa't isa yung pagkatawag sa amin ng Diyos, at sama-sama po kami naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan po namin yun. Hindi po kasi kami basta pwede sa inyo makapag-release po sa inyo Kasi baka isipin niyo, si Pastor nagpapalakas, hinangina pala. Ayaw naman namin yung tama po ba doon? Si Pastor, sabi ni Pastor, sa Lord tayo umasa, yung pala, parang gusto na niya sumuko. Ayaw namin yon. Gusto namin talaga makita niyo kami ng malakas. Kaya lang, sa pagiging tao, mahirap din sa amin po yon. Kailangan namin ng outlet. Kaya minsan nagsasama-sama kami, nagkakape kami. Hindi lang basta kape yung pinagsasaluhan namin, kundi yung mga karanasan namin sa paglilingkod sa Panginoon. Are we getting this? No? Bakit? Kasi ang pastor, tao rin. Hindi po superhuman yan. Amin po ba doon? Ano po ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13? Tingnan niyo po ito. No? Ang sabi po rito, dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation. Okay? Show notice the word show. Hindi feel, but show. You have to express. Ama? Dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you and diligently work as a minister among you. For they are your leaders who care for you, teach you, and stand before the Lord on your behalf. They value you with great love because of their service to you. Let peace reign among yourselves. Grabe Ito po ang sabi ni Pablo po rito. Sa ibang translation, nakalagay, respect those who labor among you. Nandiyan po ba? Sabi, respect those who labor among you. Sa ibang translation, nakalagay naman sa NLT, dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. Ito po ay isinulat po ni Apostol Pablo sa batang iglesia, mga bagong mananampalataya, pero dumaranas sila ng matinding persecution, maraming mga pagsubok ang dumadating sa kanila, pero sa kabila ng lahat ng yon, sinabi ni Pablo, hindi niya sinuggest na, magulo naman ang buhay, kayo ng magandang simbahan. Hindi po. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, pahalagahan ninyo ang mga taong naglilingkod sa inyo. Bakit kaya? Kasi dahil alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, kapag nasira ang relasyon ng pastor o ng mga leader sa congregation, maaapektuhan ang kalagayan at ang kalusugan ng buong simbahan. Tama po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Tandaan po natin kapag nawala ang respect, kapag nawala ang honor, madaling pumasok ang disunity. Tama? At kapag pumasok ang disunity, susunod na dyan ang division. Ang root ng division ay dishonor, disrespect. Totoo po yun. Amin po ba doon? Kaya once na ang simbahang ito patuloy na nagpapahalaga, kumikilala sa mga tinawag ng Diyos, masisigurado natin ang simbahang ito nasa maayos na kalagayan. Tama po ba doon? Healthy, strong, at tatagal, at talagang matatag. Amin po ba?
Amin po, kasi yun ang sabi po ng Bible po sa atin eh. Sabi niya, dear brothers and sisters, make sure, dapat masigurado ha, sabi niya, that you show your deep appreciation. Deep appreciation. Bakit kaya ito yung utos sa atin? You know why? Kasi sa panahon natin ngayon, mas nagiging madali na lang sa atin na i-appreciate, alin po, yung mga celebrities. Tama po ba doon? Totoo. Yung mga influencers, yung mga hinahangaan natin. Tama po ba doon? Meron po sa amin, kabataan. Grabe yung K-pop eh. Alam niya yung birthday, alam niya yung kanta. Kahit Korean, alam niya. Alam niya talaga yung history, yung background. Pero pag tinanong mo, alam mo ba birthday ng pastor mo? Hindi. Hinahangaan nila influencers. Hinahangaan nila mga successful na tao. Walang problema doon. Kaya lang, minsan o madalas, mas hinahangaan natin sila kaysa mga taong patuloy na nangangalaga sa ating kaluluwa. Andiyan pa ba tayo? Andiyan pa ba tayo? Ibig sabihin, kapatid, walang masama na i-appreciate mo sila. Pero sana, kung merong sobrang nag-appreciate, yung taong nananalangin sa'yo, nagtuturo sa'yo, yung taong gumagabay sa'yo, tama? Yung taong nag-iingat sa'yo, yung taong araw-araw dinadalain ka kay Lord, pagpalain mo po siya, Lord, hayaan mo maging matatag ang kanyang pamilya, Lord, hayaan mo, Lord God, yung pabor mo, patuloy niya maranasan. Kung meron man tayong ma-appreciate, sana yung tao talagang may kinalaman sa buhay natin. Amin po ba doon? Yung taong hinahangaan natin, minsan hindi man nila tayo kilala eh. Pero yung pastor, yung mga lingkod ng Lord, sila talaga. Kilalang kilala ka. At idinudulog ka nila sa Panginoon. Kami po mag-asawa, araw-araw dumudulog kami kay Lord. Na itong pamilyang ito, kasi bakit? Marami na po kami nakita sa loob ng simbahan na pamilyang sinira ng kaaway, pero sa biyaya ng Diyos muling binuo at pinatibay. At ngayon, nagkaroon pa sila ng anak at ang saya-saya nila. Alam mo, every time na nakikita ko yung family niya, halos maluwa po ko. Kasi bakit? Yung mga bata, tama ba doon? Wala na eh. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, alam niyo po, dahil sa gabay ng simbahan, araw-araw po namin yung kinakausap. Dahil kung sinasabi sa kanila na ang pamilya, ito gawin mo. Kasi bakit? Dahil inaasahan ng mga anak mo, paglaki nila, may pamilya sila. Tama po ba doon? Hanggang sabi ko, bakit wag mong hayaan ng kaaway magtagumpay sa pamilya mo? Sinusubok lang yan, pero wag mong isusuko. Amin po ba? And then doon na nare-restore ng Panginoon ang bawat relasyon. Sa gabay at tulong po ng Diyos at sa mga ginagamit po niya. Tama po ba? Tama po, andiyan mo ba tayo? So, could you imagine kapag sabi dito niya po sa Psalm, appreciate must be expressed. Hindi lang basta dapat nararamdaman yung appreciation, hindi lang dapat nasa isip. Ang sabi yan, show your deep appreciation. Pag sinabing show, ini-express, pinapakita, ipinapadama. Tama po ba doon? Kapag ina-appreciate mo yung tao, hindi lang nasa isip mo yan, kundi ipinapakita mo yan. Parang pabango yan eh. Tama po ba? Kahit sobrang bango na sa loob, kung hindi mo lang bubuksan at i-spray, wala rin yan. Tama. Oo, nandun niya sa loob, mabango nga yun. Pero pag hindi mo binuksan yan, hindi mo in-spray yan, wala rin silbi yan. Wala rin, tama po ba doon? Ganon din appreciation, hindi pwedeng sa isip mo lang, na-appreciate mo sa damdamin. Hindi. Sabi ni Paul, show your deep appreciation. Are we getting, saan po ba tayo? No? Yan pong nakalagay po dyan, dapat nararamdaman. Bakit? Kasi po, sa amin po malaking bagay sa amin, kapag may nagsasabi sa amin, alam niyo po, Pastor, sobra po akong na-bless po sa word po kanina. Totoo po yun. Kasi bakit? Para bang nasulit lahat ng pagod at puyat namin. Tama po ba doon? Bagamat ang ilan ang nakikita lang yung 40 minuto lang nakatayo kami, pero hindi yan yung mensahe ng Lord. Yung preparation behind po nun. Yung panalangin na behind po nun.
Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? Yung sinasabi ng pastor, alam niyo po, we appreciate you kasi po, marami na pong dumaan sa simbahan pero nilaban niyo pa rin. Ang sarap pakinggan niya. Ako po kahit sa mga messages, ang dami ko pong nare-receive yan. Hindi nga namin miyembro eh. Sa online nga lang po, sabi, Pastor, salamat po. Lagi ko pong pinapanood po ganito. Yung iba po, in-invite pa po ako sa ibang lugar dahil nagkaroon siya ng assignment, napanood niya yung isang video ko. And then, sobrang ang sarap sa pakiramdam pala nun. Napakasarap sa akin. Bakit? Kasi doon mo na-realize, tao rin pala kami. Totoo po yun. May damdamin, napapagod, nahihirapan, at natutuwa rin naman kapag nararanasan po namin yung mga bagay na yun. Tama po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? No, yung bang, Pastor, thank you. We appreciate you. Marami pong paraan para maiparamdam yung appreciation sa mga lingkod ng Diyos. Tama po ba? No? Ano po yon? Yung i-invite mo lang yung leader mo, yung pastor mo, sa lunch, sa dinner, malaking bagay po yun. Hindi ko naman sinabi weekly. Pero yung maalala mo sila kapag binibless ka ni Lord, malaking bagay yun. Tama po ba doon? Kami po ang mag-asawa, isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, na pag natatapos po yung aming pong service, yung mga leaders po na may dalang mga tab-tab na ulam. Totoo po yun. Hindi ko po yun tinuro. Talagang siguro nakita po talaga nila na talagang binuhos na po namin ng lahat. Wala na kaming tinire. No? Pagka wala silang dala noon, kami po mag-asawa, lagi po kaming ini-invite sa kumain, ganyan, kape. Lagi po yan. Minsan tumatanggal kami kasi meron kaming family affair. Ano lang po kami. Ano pong ibig ko pong sabihin? Walang mawawala sa'yo kapag natutunan mo mag-honor. Isipin mo. Wala nang mawawala eh. Yung something na, hindi ito sa, nakadepende sa laki at mahal na regalo. Hindi po ito. Kahit nga lang yung pagpapasalamat eh. Tama po ba doon? Malaking bagay po yun. Para kapag ka merong birthday, yung maalala mo yung leader mo, yung pastor mo, ma-invite mo man lang, lalo na kapag ka, tama ba doon? Yung parang, ang antindi, ang grande, parang lahat ng kaibigan nandun, pero nakalimutan mo yung spiritual father mo, sakit naman, no? Tama ba doon? Nakuha po natin to? No? Nandiyan ba tayo? O yung mga ganang may handaan, Pastor, punta po kayo rito. Eh, hindi naman namin tatanong sa inyo, ano ba, handa? Kung tatanong ba kami, yung bagay na sabihin niya po sa amin na, Pastor, may konting salo-salo po kami. Invite po namin kayo. Hindi naman kami kakain lang doon. Alam niyo po ginagawa ng sandaan? Pinapanalangin po namin yung may kaarawan, yung pamilya, nagde-declare po kami ng blessing. Ganyan po ginagawa po namin kapag na-invite po kami. Andiyan po ba tayo? Napakahalaking bagay po noon. Tama po ba? No? Last time, naalala ko, merong po si Pastor na nag-full tank eh. Sino man yung tao ngayon ay patuloy na pagpalain ng Lord. No? Biruin nyo, na-post mo pa sa sobrang saya. Hindi naman sa laki ng halaga. Tama, hindi sa laki ng halaga eh. Yung ma-appreciate yung pagod, yung hirap mo, yung kilalanin ka. Tama ba doon? Hindi sa totoo lang. Kung Jollibee lang, aminin ko sa inyo, kaya naman namin bumili yan eh. Tama? Tama mo ba doon? Kung pagkain lang, nakakabili naman kami ng pagkain. Pero iba kasi yung parang kahit sa ganong paraan, naaalala po kami. No? Kinikilala po kami na, ay, salamat yung mga taong pinapanalangin, tinuturuan, ginagabayan namin, hindi nasasayang. Nakikita namin yung pagbabago at ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tama ba doon? Kasi nung wala tayo sa Panginoon, makasarili tayo eh. Nasa Lord na tayo, makasarili pa rin ba tayo? Tama ba doon? Iba na, nabubuksan po yung puso po natin. Tama po ba? Tama po ba? Kaya nga si Zacchaeus, na-enkwentro si Jesus, nabuksan pati puso eh. Ganun talaga. Pag na-enkwentro mo pang nabubuksan ang puso mo. Pati ang ibang tao, nabibiyayaan ng pagpapala. Andiyan ba tayo? No, nakukuha pa ba natin to? Parang wala pong tao po rito. Alam niyo po, nung mga nakaraang buwan, sinare ko po ito. Nung nasa baptist po ko, ito po yung sinare ko sa baptist. Mga baptist pa sa mga matatalino yan, tama? Theological yan eh. Bawal kang magbigas ng wala kang dyan, reference. Oo. Sabi ko, dahil matatalino sila, hindi yung isip yung kakantiin ko, yung puso, baka ito yung kulang. Tama po ba doon? No?
Yung inano ko po ito sa Baptist, alam niyo po, pinagsama-sama nila yung mga Baptist sa iba't ibang lugar. May Tondo, Caloocan, dami. Sabi ko, first time ko po mag-speak sa Baptist. Kaya pag akit ko po lang, inoobserve, ano kaya ginagawa nila dito? Kasi pagka baka mamay bawal pumalakpak, baka magtaas ang kamay. May ganun talaga, di ba? Eh, mayroon pumalakpak na rin ako. Sabihin ko, basta hindi ako nauna. May nagtaas din ako ng kamay. Sanay kasi ako nagtaas ang kamay. Pero siyempre, dahil nandun ka, ino-honor mo yung culture nila eh. Tama? Hindi ka naman po pwedeng, hindi, gusto ko mag-worship eh. Hindi, may respeto pa rin naman tayo. Tama po ba doon? Nilalagay naman natin sa order, sa tamang lugar. No? Alam nyo, nung nandun, hindi nila alam itong mensahe ito. Nandun yung mga pastor. Alam nyo po, yumuko sila. Totoo po ito. At parang talagang halos umiyak sila. Kasi bakit? Hindi nila kaya i-preach to. Sa sarili ng simbahan, hindi mo mapipreach to. Buhat bangko yan eh. Tama? Sasabihin ng mga member, si pastor naghihingi lang ng regalo to. Si pastor kapos na kapos siguro to. Tama mo ba doon? Hindi nilang manghingi ng offering, special offering. Ba't kailangan pa 40 minutes pa namin pakinggan? No, special offering na lang tayo, pastor. Tama mo ba? Alam niyo po, kinabukasan, nagkaroon sila ng meeting, pastora, mga pastor. Shinare nila itong mensaheng ito. Merong pastor doon, tumayo. Sabi niya, umiyak. For the first time, 30 years akong nagpastor. First time kong bigyan ako ng membro ko ng ulam. Eh, nandun yung mga membro nila, na-appreciate po sila. Sabi ko, grabe ang babaw lang ng kaligayahan ng pastor. Kahit kaya naman nilang bumili yun, iba yung value. Iba yung value. Kaya nga, lagi namin sinasabi, mga pastor, kung kaya nating magtrabaho, kahit pa paano, magnegosyo, kahit sa ganung paraan. Magnegosyo tayo. Bakit? Ang hirap kasing iparamdam sa atin na para bang sinasabi nila, umaasa tayo sa offering, ganito, ganyan. Gayong tinalikuran natin ng lahat para sa kanila. Tama ba doon? Parang ang ating sa kanila na, si pastor, asa lang naman sa offering yan eh. Hindi po. Tama po ba doon? Kung alam lang po ninyo, yung mga bagay. Ako po dapat, artista na dapat ako ngayon, pastor. Siguro vlogger ako ngayon. Baka vlogger ako ngayon. Amen. Kasi ang appreciation, kapag natuto kang mag-appreciate, naiiba yung tingin mo sa tao eh. Pag wala kang appreciation, ang lagi mo nakikita mali. Napupunan mo lagi yung kakulangan. Tama po ba doon? Dapat ganito, dapat ganito. Si pastor, hindi naman ganun. Pangit naman ang mensahe na hindi naman para sa akin yan. Gusto ko mga blessing, healing, breakthrough. Tama po ba doon? Pero kapag marunong ka mag-appreciate, listen to me, nakikita mo yung pagod, yung sacrifice, at yung authority ibinigay ng Diyos sa kanila. Nakikita mo yun. Ginagalang mo yun. Parang nakakita ng pulis. Iba kapag ka naka-uniforme, tama po ba doon? Kasi hindi dahil ginagalang mo sa uniforme, alam mo yung authority, saan galing yun. Kapag nakita, matutunan mag-appreciate, iba yung tingin mo sa lingkod ng Lord. Hindi ibig sabihin, ginagawa mo siyang Diyos. Hindi po yun. Isa lang ang Diyos po natin. Tama po ba? Ang ibig sabihin, ino-honor mo yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. May mga pagkakataon nakikita mong kakulangan. May mga pagkakataon nakikita mong mali. May mga pagkakataon na parang ayaw mo ang isang bagay. Tanungin kita. Ang tanong ko sa'yo, bakit kaya sa'yo pinapakita ni Lord? Isip niyo ba yon? Posible kaya kung bakit ipinapakita sa iyo ng Panginoon yun, hindi para ireklamo, kundi para maging bahagi ng solusyon. Tama po ba doon? Tama po ba? Hindi ko rin, pangit naman ng kurtina nila, ba't ganyan yung kurtina nila? Baka sinasabi sa inyo, Lord, di palitan mo. Ba't kinareklamo? Tama ba doon? Ang init naman, walang aircon. Di magpa-aircon ka. Kaya pinapakita sa inyo, baka ikaw yung sagot eh. Hindi para ireklamo kasi sa'yo pinakita eh. Tama mo ba doon? So kung mamaya, kapag tinignan natin, bakit kaya may ganito? Baka ikaw yung kinakausap ni Lord na gumalaw doon sa problemang yun. Tama po ba doon? Andiyan po ba tayo? No? Kumbaga, yung mga lingkod ng Lord, hindi po lahat alam po namin. Hindi po namin alam kung ano yung issue po ninyo sa buhay. May mga pagkakataon na bigla na lang aalis ang membro, wala kaming kaalam-alam. Masakit sa amin. Bakit? Sa church kasi, sino din naniniwala ka? We value long-term relationships.
pinapahalaga natin ang relasyon. Hindi ito ba sa simbahan na kapag umalis ka, wala lang. Imagine mo, tingnan niyo po, ang dati nating simbahan, tama po ba doon? Lahat naman tayo dati galing sa ganong paniniwala eh. Pag pumunta ka doon, hindi mo kilala yung tao sa tabi mo. Diba? Binabati, peace be with you, peace be. Pero hindi mo siya kilala, wala kayong pakialamanan. Pero bakit sa church natin na to, may pakialamanan? Ibig sabihin pakialaman, meron damayan, may kumustahan. Bakit? Kasi kinikreate natin dito yung family. Yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko na rin. Yung tagumpay mo, tagumpay ko na rin. Kasi pamilya tayo dito sa iglesia. Amen? Kaya masakit sa atin kapag meron tayong nakikitang lumalayo, nawawala. Bakit? Kasi binavalue natin yung relationship. Napakasakit yung parang ang bilis ng talikuran, ang bilis lang iwanan. Tama po ba? Tama po ba? Kasi ang relasyon pinapahalagahan. Tama po ba doon? Kasi bakit? Lahat ng simbahan may conflict. Kahit po sa amin, lahat ng simbahan may dirty kitchen. Totoo po yan. Wala naman talagang perfecto simbahan. Amin po ba doon? Kaya nga nagtutulong-tulong tayo dahil hindi lahat kaya ng pastor. Kaya nga may mga spiritual leaders tayo, may mga elders tayo rito. Bakit? Nagtutulong-tulong para sa kapakanan ng buong simbahan. Tama po ba? Andiyan ba tayo? Kaya nga habang nandiyan pa yung mga lingkod ng Lord, matutunan natin i-appreciate. Sabi ni Pablo, show your deep appreciation. Hindi yung pagwala na. Kasi baka mamaya si pastor, wala na. Huling taon na pala ni pastor to. Tama po ba doon? No? Tapos nakalagay na lang, pastor, naalala ka na in loving memories. No? Alam mo, si pastor nabubuhay pa. Ang dami mong sinabi magaganda yung patay na eh. Tama ba doon? Pero nung buhay pa, hindi mo malang mapasalamatan. Pero yung patay na, alam mo si pastor, kaya lang nakakaalala sa amin. Sana narinig niya yan. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Yung bang makita natin, kilalanin po natin. Ang simbahan pong ito, ang ganda ng ginagawa ni Lord, ituloy po natin yung pagkilos po ng Panginoon. Tama po ba doon? Yung mga taong nagpapahalaga, nagtuturo, nangangaral, i-appreciate. I-appreciate. Meron niyang kwento, isang pastor nagkasakit. Pagka na-hospital siya, dinalan siya ng prutas. Ang problema, si pastor hindi nakakakain. Alam niyo po sino kumain? Yung bantay. Tataka ka naman, magdadala ka ng prutas kung saan hindi makakain ni pastor. Tama? Kaya nung lumabas yung pastor, kasama yung bantay tumaba. Dumidigay pa para pauwi. Bakit? Sino kakain nun? Di yung bantay. Tama ba doon? Bigyan mo si pastor o kaya yung leader mo ng mga bagay kapag malakas pa, hindi yung pag hindi niya nakakain. Tama po ba doon? Hindi ba tayo? I-appreciate mo habang, pastor, ito prutas, habang wala ka pang sakit, kumain ka ng prutas. Kasi baka mamaya, bantay lang mabusog dyan. Tama po ba? Nandiyan ba tayo? No, i-support po natin ang Lord, i-support natin, yung vision ni Lord, i-support po natin ang vision, give generously, cheerfully. Yung pag-attend po natin sa gawain ng Panginoon, malaking bagay po yan. Alam po namin kung umattend ka o hindi. Alam po nga kung saan ka nakaupo eh. Yung simbahan namin, alam po na may pangalan na nga po yun. Oo, yun para makikipagpatayan ka kapag naunahan ka sa upuan na yun. Kasi umaga, tama po ba doon? Kaya alam namin, kahit madami po kang simbahan, o bakit wala si ganito, bakit wala ka, kamustahin mo, baka may pinagdadaanan sila. Ginagano ko kagad yung mga leaders po namin, o bakit ganito, baka nag-struggle sila, talungin mo, kamustahin mo sila. Kasi bakit, hindi ko sila nakita dahil alam na alam ko kung saan sila matatagpuan. Tama po ba doon? Alam po namin niya, kaya yung pag-atin mo, makita ka lang namin na umaatin sa gawain ng Lord, masaya po kami doon. Totoo po yun. Masaya po kami doon. Amin po ba doon? Thank you, Pas. Ano pa po? No? Check. Yan. Yung pagsiserve sa loob ng simbahan, na-appreciate po namin yan. Na-appreciate nyo rin. Totoo po yun. Amin po ba doon? No? Yung pagiging faithful natin sa gawain ng Panginoon, pagiging faithful natin sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, ito po yung isa sa mga paraan kung paano niyo po kami na-appreciate. Kasi may inanda po kaming mensahe. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Yung marinig mo to at alam namin para sa iyo to,
Malaking bagay yon kapag nakapag-ministeryo po kami ng salita ng Diyos. Alam niyo, Pastor, isa sa po na nangyayari po ngayon, Pastor King, Pastor Tina, ewan ko po wala po rito sa church niyon. Yung bang kapag ang isang membro, nag-iiba yung estado sa buhay, umaangat, parang naiisip niya hindi na siya nababagay sa ganung simbahan niya. Totoo po yun. Pumupunta sila sa malalaking simbahan. Totoo. Nangyayari po ngayon yan Yung parang walang-wala ka dati, bless ka lang Lord, and then, siyempre, yung church mo, dahil mainit, ganito, ganyan, tama, ang daming problema, pumupunta sila sa malaking simbahan, yung convenience po, yung talaga yung comfort nandun. Yung bang, bakit ganun? Yung parang, ang dali nilang iwan, yung nag-iba yung estado, Pastor, parang gustong sabihin, hindi na ako nababagay sa mundo ng mga tao, parang si Taguro, di ba? Masyado na kayong mahihinag nila lang. Ano ba namang simbahan to? Ang liit-liit, ang init-init. Hindi ako para dito. Grabe, hindi pala tao, halimo pala. Tama po ba doon? Tama po doon. Hindi, ang akin lang, kung saan ka nilagay ng Lord, bloom where you are planted. Maging blessing ka ron, ipagamit mo sa Lord yung buhay mo doon. Nagpunta kami dati sa CCF Main. Alam niyo po yon, meron pong nangyari pong parang charity sila, nasama lang po ko. Meron po doon nag-a-assist sa amin, nakapagkurbata. Totoo po ito So, sabi ko, ito siguro pastor dito. Alam niyo po nung tinanong namin, dala-dala po, yung mga pushcart ng pang pure gold, kasi magbibigay sila ng charity Tinanong ko po, ano po kayo rito? Ay, volunteer lang po. Sabi ko, grabe. Tapos kinyarin niya, sabi, alam mo, pastor, ang tagal kong pinanalangin sa Panginoon na magamit niya ako. Kaya nung nagkaroon ng volunteer weekend sa church namin, pumila talaga ako. Imagine mo yun, may mga tao na pinapanalangin nila, naghihintay silang makapaglingkod sa Panginoon, ganun nila pinapahalagan, samantalang sa maraming simbahan, ang daling iwanan ng ministry. Amin po ba doon? Yung mga bagay na nakaka-appreciate po sa atin, tama po ba? Yung makita po namin na kayo ay ginagawa ninyo yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon, malaking bagay po sa amin yun. Na-appreciate nyo po kami. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So, wag natin i-criticize kung may nakikita tayong pagkukulang sa simbahan, sa ministry, maaaring pinapakita yun ng Panginoon para maging bahagi po tayo ng solusyon. Wag po natin i-culture ang usapin sa loob, yung chismisan, hindi po yan ang simbahan natin. Amin po ba doon? No, wag tayong makisali sa mga chismis, sa mga usapin na nagdudulot po ng pagkakawatak-watak. Una po, hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging chismoso at chismosa. Amin po ba doon? Nandiyan po tayo. Pangalawa, tinawag tayo ng Diyos upang maging tagapagtayo, hindi tagapagwasak. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are a builder, not a destroyer. Builder ka. Hindi ka destroyer. Amin po ba doon? No? Pahalagahan natin. Huwag tayong magsasalita ng hindi maganda, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Ito po yung lagi kong sinasabi sa ibang simbahan. Kung wala kang magandang sasabihin sa pastor mo, kagatin mo na lang dila mo kaysa magkasala ka. Tama po ba doon? Kung wala ka naman din pala magandang sasabihin di kagatin mo na lang dili mo. Ibig sabihin po noon, kesa magkasala ka pa. Tama po ba doon? Hindi ba tayo? No? Bakit? Kasi kapag ang bagay ay talagang may concert tayo, may tamang lugar para pag-usapan. Hindi sa GC na wala doon ang pastor mo o yung leader mo. May tamang lugar. I-concern nyo po yun. At kung sa tingin mo hindi man na-actionan, doon po kayo magtampo. Kaya lang kadalasan, hindi na i-concern. Na pag-uusapan, pero hindi na i-raise. And then, doon nagkakaroon po ng problema. Tama po ba doon? Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? No? Kasi bakit? Ito yung kultura na dapat makita sa bawat simbahan. Pagkilala, pagpapahalaga, pag-appreciate sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen. No? Alam niyo po yung ibang nangyayari ngayon? Yung bang kapag meron kang nakita, ito po, totoo po ito Kapag kang isang tao, okay,
nakita mo na nagpagod ng sobra, nagpuyat, mga VAs po ngayon, at kumakain ng masarap, ang gaganda ng damit, diba? Nag-church, nagsiserve naman, ang lagi nating iniisip, bless ng Lord. Tama? Totoo naman yun, bless sila ng Panginoon eh. Pero subukan mo ang pastor kumain sa restaurant. Ano sasabihin ng tao? Pera ng simbahan yun ah. Offering na naman namin yung pinangkain ni pastor ah. Pag nag-mall ang pastor, offering yun ah. I mean, nangyari po yun sa amin. Na parang, pastor, bakit yung lagip mo? Bless na bless ka ni Lord. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, bakit yung mga sobrang nagpapagod? Kapag nagpapala, deserve nila. Tama po ba doon? Pero yung mga pastor, nang nagpapakapagod, nagpapakahirap, ang tanong ko sa inyo, hindi pa deserve ng pastor nyo na kumain din ng masarap? Sa sobrang pagod? Hindi ba deserve ng pastor nyo makasama niyang pamilya, mag-usap-usap sila? Dahil alam namin, madalas ang pamilya namin nasasakripisyo na. Hindi ba deserve namin yun? Tama mo ba doon? Na kahit pa paano, kumain man lang kami ng masarap na hindi kami napag-iisipan? Tama mo ba doon? Kasi bakit ang isang kapatiran pagka nagpagod, nagpakahirap, umasenso, kumain ng masarap, tama mo ba? Bless ng Lord. Pero pag nakita lang lingkod ng Lord na pinagpapala, inisip nila pera ng simbahan yan. Parang bakit kakaiba? Tama mo ba doon? Tama mo ba doon? Napakahalaga na makita natin kung paano natin tinitingnan yung mga lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi ganun natin sila dapat tinatrato. Andiyan mo ba tayo? No, dito po ako. Malapit na po ako magtapos sa inyo. Sabi diyan, dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you. Nakalagay sa ibang translation, value o treasure. Ang pastor, hindi lang siya nagpipreach, minamahal niya rin ang bawat isa o bawat tupa na ini-entrust sa kanya ng Panginoon. Amen? Kumbaga, kapag mayroong isang tao nagbalik sa dating buhay na nakasama lang sa simbahan, malungkot po kami. Kapag ang isang pamilya nasisira at ang mag-asawa hindi nagiging maayos, kami rin po, nalulungkot din po kami. Bakit? Kasi hindi lang po kami nagpipreach. Nagmamalasakit din po kami. Tinitreasure po namin kayo. Vinavalue po namin kayo. Amin po ba doon? Andiyan po ba tayo? Kapag ang isang tao na matagal na nawala, nagbalik sa Panginoon, masaya rin po kami. Because we value, we cherish, we treasure each of you. Amin po ba doon? And verse 13 nakalagay, dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you and diligently work as a ministers among you. Ano pong ibig sabihin mo niyan? Yung word na diligently work, you see, ang pagpapastor hindi tamad na trabaho. Sa iba, nakalagay, labor. Ano ibig sabihin ng labor? Tiningnan ko, ang salitang labor nangangahulugan ng pagtatrabaho hanggang mapagod. Ito raw yung parehong salita na ginagamit sa isang magsasaka na nakabilad sa araw at pagod na umuwi. Yung labor na yun, yung binanggit po at ginamit dito sa mga lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi po ang pastoral ministry para po yung iceberg, pastor. Ano ibig sabihin ng iceberg? 10% lang ang alam nila. Ang nakikita lang nila yung sa surface. Yun, nandito tayo every Sunday, nagpipreach tayo. Hindi nila nakikita yung kung sino tayo kapag wala na tayo sa simbahan. Yung visitation, yung counseling, yung discipleship, preparation. Ako po, naranasan ko po. Pastora, pumupunta pa ako sa yung sa matatanda, veterans po ba yun? O, nagpapalit ako ng diaper ng matanda. Alam ng asawa, tapos sa isip ko, bakit ko ba ginagawa to? Totoo po yun ha. Tama ba? Hindi ko naman siya kaano-ano. Pero nung tinawag ako ng pastor, ni Lord, pumunta po ako doon kasi kailangan tulungan ng isang kapatiran para sa kanyang magulang. Nagpapalit ako diaper. Siyempre, ibang usapan niyo. Okay lang kung anak mo tama? Pero pag ibang tao, ibang usap, totoo yun, naglalaro sa isip ko, bakit ko ba ginagawa to? Sino ba sila sa buhay ko? Tama? Pero alam niyo po yun, maraming mga tao hindi nila alam kung ano ang ginagawa namin
kapag wala kami sa loob ng simbahan. Hello? Yung 10% lang ang nakikita. Pero yung dedication, management, kami po ni Pastora, si Pastora po sa system po yan, sa management po yan, lagi po kami nag-uusap. Pag nag-uusap po kami, lagi namin tinitingnan kumusta ang mga leaders natin, ang mga ministers natin, ang bawat life group, kumusta po sila. Bakit? Kasi people ministry po ito eh. Tama? Ang kinakamusta tao, hindi yung sistema. Ano po ibig ko po sabihin? Hindi po ito basta panalangin lang. Masiding pag-aaral, direksyon, instruction, pagtuturo, pagdidisipulo, mentoring. Tama po ba? At alam niyo po yun, nagmi-minister po kami from womb to tomb. Alam niyo po yun? From womb to tomb, kami po yung nagde-dedicate at kami rin po yung naglilibing. Mula nung ipinanganak ka at mula hanggang sa kamatayan mo, nandun kami. Totoo po. Ang kapanganakan at ang huling buhay ng tao, kamatayan, nagsiserve po kami. Naglilingkod. At kapag may problema ng mga mag-asawa, ito po, Pastor, kumakain po ako madalas, 2:00, Pastor. Kasi pagtapos ng service namin, pagpunta ko ng office, nakapila po yan. Nakapila po yan. Papasok po yan. Mga concern po yun. Ano pong ibig sabihin? Yung nakikita lang sa amin ng tao, yung 40 to 1 hour na. Yes. Pero after nun, ibang buhay namin. At ito masakit. Minsan naaapektuhan pati ang pamilya namin. Totoo po. Biruin mo, minsan nag-uusap kami, church pa rin, nasa bahay na kami. O kasi, ang pagpapastor mo, tinding responsibilidad yan. Hindi yan position lang, responsibilidad yan. Kaya ginagawa namin yung mga bagay, paano kami magiging mabuting asawa, mabuting magulang, at the same time, mabuting pastor sa simbahan na kahit kami may personal na laban, may pamilyang pinangangalagaan, may sariling pangarap, pero kailangan namin maging malakas at matatag palagi. Mahirap. Mahirap po yun. Andiyan po ba tayo? Kaya ang turo ng Bible sa mga tinuturuan, show your deep appreciation. I-appreciate nyo sila. Kasi bakit? Dahil hindi biro, hindi madali ang gawain ng pagpapastor. At ang sabi rito, cherish you and diligent work as a ministers among you, for they are your leaders who care for you. Who care for you. Nagmamalasakit. Kami po ay hindi boss. Kami po ay lingkod ng Diyos. Tama po ba doon? Kung meron pong kailangan, nandito po kami. Ito po sabihin ko po sa inyo sa Sogsim po. Huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit sa pastor po ninyo. Kasi hanggat makakaya, tutulong at tutulong po kami. Totoo po yun. Hanggat makakaya. May mga problema sa loob ng simbahan, Pastora, na malaki, pero kapag nilapit nila sa amin, nag-uusap kami mga leaders, at kapag nag-usap kami, yung malaki lumiliit at minsan nasusolusyonan. Kasi bakit? Nailapit ng tama eh. Tama? Andiyan ba tayo? Kasi bakit? Kami po ay lingkod ng Lord. Hindi po kami dapat pinaglilingkuran. Dapat po kami ay naglilingkod. Anumang bagay kung paano po kami makakatulong, malaking pagkakataon sa amin at pribileyo na magawa po yan at magamit ng Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? At ang sabi dyan, and teach you, nag-aaral, and stand before the Lord on your behalf. Ito gusto ko eh. Kasi bakit? Totoo talaga yan. Hindi nila nakikita yung panalangin namin, yung iyak namin. Siguro kung bakit maraming pinagpapala, siguro kung bakit maraming pamilya na buo pa, kasi sa likod noon, mayroong tapat na lingkod ng Lord na nananalangin. Yung nakikita namin ito, nagsasuffer ito, Panginoon, pakiusap po. Abutin niyo po yung pamilya po ni ganito. Huwag niyo pong hayaan na mangyari sa kanila to. Panginoon, alam ko po, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapala. Huwag niyo pong hayaan ang kahirapan ay tumagal sa kanila. Tama po ba doon? Bakit? Merong tumatayo. Hindi niyo nakikita ang iyak. Hindi niyo nakikita ang panalangin. Pero yan po ang ginagawa namin behind the scene.
Hello? Bakit po ito mensahe ng Lord sa atin? Kasi kailangan natin maintindihan bilang simbahan. Tama po ba doon? Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Leadership means service. At binanggit po dito, tingnan niyo po ito, show them great respect. And wholeheartedly love because of their work. Unawain natin. I-honor mo sila, i-respect mo sila, mahalin mo sila, hindi dahil perpekto sila o magaling sila. I-honor mo sila, mahalin mo sila dahil sa kanilang sakripisyo at paglilingkod. Amin po ba doon? No? Yung honor, sabi diyan, show them great respect and wholeheartedly love because of their work. Bakit? Dahil mabigat. Dahil mahirap. Hindi biro, hindi madali. Kaya yung honor dapat binibigay. Dahil yung buhay na tinanggap nila, yung tinahak nila, hindi po ito madali. At ang pag-honor, sabi niya, tingnan ninyo. Anong ibig sabihin? Honor mo, bakit? Yung honor mo, ilagay mo dun sa, yung ginagawa kasi nila eh. Hindi madali. Kaya yung respect, yung love, yung honor, ibigay ninyo. Dahil hindi po madali ang buhay nila. Dito po magtatapos sa inyo. No? Ang sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 17, sa Tagalog muna po. Sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Hindi ito blind loyalty ha. No? Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. Biblical eh. May principle eh. Tama? At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Drop down. Meron pa po ba? Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Sa English nakalagay po doon, obey your spiritual leaders. Obey your spiritual leaders. Blind loyalty? No. Yung katapatan nilang mangaral sa salita ng Diyos. Yung katotohanan na bitbit po nila. Amin po ba doon? Yun po yung dapat po nating sinusunod. Kung alam mong tama yung pinagagawa sa iyo, isa nakukulitan kayo, alam nyo, sasabihin namin sa iyo, attend ka ng discipleship, kailangan mo ng accountability. Parang titingnan natin, nakikilam si pastor ng buhay natin. Tama? Pero sa totoo lang, kapatid, yun ay yung tama tinuturo ng Bible for you to grow. Hindi ka lalago. Kasi paano ka magbabago kung nakayakap ka pa rin sa mundo? Tama po ba doon? Unless bitawan mo yan at umpisahan mong yakapin ang mga spiritual na bagay. So, yung tinuturo nila, nakita mo naman, tama, honor them. Dahil sa kanilang pagpapagal, dahil sa kanilang pagod. Tapos maaaring yung puso mo ngayon, itong mensaheng ito, ano lang to, para kay Pastor Lord. Hindi, yun ang sinabi ng Bible eh. Tama ba doon? Tinuturo ng Bible eh. Binasa ko lang po sa inyo eh. So, maaaring sa iba, para kay Pastor Lord. No. Makakatulong sa atin. Sabi diyan, it's for our benefits. Sabi, obey your spiritual leaders na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Wala sa puso namin na turuan kang para wasakin ang buhay mo. Lahat ng ibinabahagi namin sa iyo ay alam namin yun ang sinasabi ng Bible at makakatulong sa inyo. So obey. Amin po ba doon? Obey. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpabasa ng Bible, pananalangin, obey. Kasi bakit? Totoo, tama eh. Tinuturo eh. Tama ba doon?
Sabi yan, their work is to watch over your souls. Bakit? Ang ano ng lingkod ng Lord, nangangalaga ng inyong kaluluwa. Sila'y nangangalaga, nagkikare, nagmamalasakit. Bakit? Tanungin kita, kailan sinabi ng teacher mo na mag-devotion ka? Kailan sinabi ng boss mo? Wala naman nagtuturo niya sa corporate eh. Tama? Tama ba doon? May nagtuturo ba sa labas para kung paano ka mapapalapit kay Lord? Wala naman nagtuturo niyan eh. Saan mo makikita yan? Sino nagtuturo niyan? Sa loob. Ang lingkod ng Lord, ang pastor. Tama mo ba doon? Hindi mo kahit ka sa magulang mo, hindi mo maririnig yun eh. Could you imagine? Totoo yan ha? Hindi naman sila na mahal natin ang mga magulang. Pero hindi naman lahat ng magulang may takot sa Diyos eh. Pero salamat na lang, mayroong tao na nagpapaalala sa'yo. Mayroong tao na nagtuturo sa'yo. Tama? Kung paano ka lalapit kay Lord. Kung paano ka magsisimula ng pagbabagong buhay na kasama si Lord. Salamat na lang kasi mayroong pang lugar na narinig mo sa salita ng Diyos. Mayroong pang tao na nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil hindi natin ito naririnig sa labas. Hindi natin ito naririnig sa ating sariling bahay, sa ating trabaho, sa eskwelahan. Sa church natin ito naririnig. Salamat na lang, meron. Salamat na lang. Amen po ba doon? Salamat na lang kasi mayroong tao na concern, nagmamalasakit saan? Sa kaluluwa natin. Na kahit pinagpaguran at alam niya minsan hindi ka darating, pero alam niya para sa iyo yun. Tama mo ba doon? Yung maliban. Tanong kita, may kaibigan ka. Pero yung kaibigan mo, hindi siya nangangalaga, maaari ng kaluluwa. Tama ba? May pamilya ka. Pero maaaring pamilya mo, hindi sila concerned sa eternity mo. Imagine mo yung pastor. Nangangalaga ng kaluluwa natin. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang sa mundong ito. Yung pangangalaga, kundi sa pangwalang hanggan. Yung paglilingkod nila sa atin, hindi lang dito. Kundi sa pangwalang hanggang eternity. Tama mo ba? Salamat dahil may nangangalaga ng ating kaluluwa. Amen po ba doon? Kapag ka may naliligaw, kapag ka may nasa panganib, may nangihina, andyan po ang mga lingkod ng Lord. Kapag may nawawala sa direksyon, andyan po ang mga lingkod ng Lord. Amen po ba doon? At ito po yung kailangan natin maintindihan eh. Ang pagmamahal, hindi ito yung mensahe na pag narinig mo, lagi mong inuuhan. Tama mo ba doon? Ang ibig ko po sabihin, may mga pagkakataon, kapag nagsalita kami, nasasaktan kayo, pero yun ay nararapat at yun ay nag-uugat sa pagmamahal. Amen? Amen? May sabi sa Bible, open rebuke is better than secret love. Tama? Ano ibig sabihin? Binigyan ka nga ng mga kaibigan, kinukonsinti ka naman sa kalokohan. Kaibigan ba yon? Kinukonsinti ka? At sinasabi sa'yo, kung ano maramdaman mo, sundin mo lang, dito kami, sasamahan ka namin. Yun ba yon? Pero mayroong mga tao na kayang itaya ang relasyon niya sa'yo, magagalit ka sa kanya, pero maglalakas doon na itama ka. Kasi ayaw niya na mapahamak ka. Na kahit alam niya sa isipan niya, magtatampo ka, magagalit ka, magpupus ka ng pangit sa kanya, pero tinayuan niya yon, maitama ka lang. Minsan, yung pagmamahal, hindi yan nakukuha sa magandang pananalita. Tama? Kadalasan pa nga yung kailangan natin hindi yes, kundi yung no. Anong ibig sabihin? May mga pagkakataon na hindi maganda sa pandinig natin yung mensahe kasi tinatamaan tayo. Pero alam natin na kailangan natin to. Amen. Masakit. Pero kung magpapakototoo tayo, totoo At yun ang kailangan natin. Yung tao na handang may tapang na magsalita sa buhay natin na kahit alam niya, pwedeng yan ay huling pag-atin mo dahil nagagalit ka. Yan ang huling pag-atin mo dahil nasaktan ka, tinamaan ka ng mensahe.
Pero binigay niya pa rin. You know why? Kasi alam niya, para sa iyo yun at makakatulong sa iyo. Amen po ba doon? Nandiyan po tayo? No? Sabi ng, they are accountable to God. Ito, balance itong passage na ito. Bakit? Kasi may responsibilidad ang congregation, respect and honor your leaders, tama? Pero merong accountability rin ang pastor sa Diyos, saan? Sa ating chief shepherd. Tama? Ibig sabihin, may pananagutan kami sa harap ng Lord. Bakit? Kasi ang Diyos nag-entrust lang sa amin ng mga taong aabutin niya, tutulungan niya, ililigtas niya. Amin po ba doon? At may pananagutan kami. Hindi lang kayo ang may responsibilidad, kami rin meron kaming accountability. Accountable kami. Nakatingin din ang Diyos sa amin bilang mga lingkod niya. At binanggit dito, tingnan niyo po give them reason to do this with joy and not with sorrow. Ano ibig sabihin? Tanungin kita, kapag kaya nakikita ka ng pastor mo, ano kaya ang tingin niya? Kalakasan, kabigatan? Diba? Kasi binanggit dyan, hayaan ninyo sa kanilang paglilingkod, maging masaya sila. Kasi ang dami na nilang pinagdadaanan eh. Yung bang, wag ka nang sumama pa sa bigat. Amen? Dapat ikaw ay maging katuwang. Tama ba doon? No? Yung bang, binigay mo ng lahat, tapos makukuha mo lang naman pala, disrespect, gossip, pagrebelde. Ang sakit eh. Ang sakit po. Tama ba doon? Yung bang, para sa amin, ang sarap kasing makita na unti-unti nagbabago, unti-unti, tama ba may nangyayari, naglilingkod na, parang lahat ng aming pagod, hindi man sabihin natin nasusuklian, pero napapalitan ng kagalakan. Kasi alam namin, lahat ng aming pagpapagal, hindi nasasayang kasi may nangyayari sa buhay mo eh. May pagbabago sa iyo eh. Tama ba doon? Tama ba doon? At sa tuwing nakikita ka namin, parang ang sarap lalong maglingkod. Kasi ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So sabi dyan, give them reason to do with joy, not with sorrow. Okay? Yung bang kailangan sa paglilingkod nila, hindi tayo maging pabigat, kundi maging kalakasan at pagpapala tayo para sa kanila. Amin po ba doon? Amin po ba doon? At ang sabi dyan, no, that would certainly not be for your benefit. Anong ibig sabihin? Kasi kapag ganun lang, walang mangyayari kapag sira ang relasyon eh. Kapag may disrespect at dishonor. Tama? Hindi mo pwedeng maturuan kasi ay magpaturo. Amin po ba doon? Yung bang ang tigas ng puso, parang mahirap abutin kapag ganun. And then, sino nawawalan? Alam niyo po, tingnan niyo po ito. Dalawa lang naman tao, uri ng tao papasok sa loob ng simbahan. Dalawa lang. Yung isang tao, sasabihin niya, itong mensaheng ito, para sa akin to. Lalabas siya, may binago sa kanya. Pero may isang tao. Ano isang tao? Parang, pastor lang yan, parang gato lang yan. Paglabas mo, wala rin nagbago. Napansin niyo yun? Dalawang uri lang pumunta sa simbahan. Isang nababago at di nagbabago. Amin ba doon? Depende yun kung ano tingin mo rito. Narinig mo yung mensahe ng Panginoon, nabasa mo ang salita ng Diyos, dalawa lang yan. Ito, para sa akin to. Ako yung kinakausap ng Panginoon. Ako yung tingin kong kailangan may ayusin sa puso ko, may i-develop sa sarili ko. Lalabas ka, may binago ang Diyos sa'yo. Tama? Pero merong pumapasok na, ano lang yan, ganito lang yan. Wala naman yan, hindi naman ako na-bless sa message. Paglabas mo, nagsayang ka lang ng effort, nagsayang ka lang ng pagod, pero wala naman nangyari na bago sa buhay mo. I pray na sa umagang ito, lahat ng pumasok sa simbahang ito ay may ginawa ang Diyos sa puso mo. Amin po doon. It's about time na na makita natin yung kahalagahan ng mga tinawag ng
Diyos sa kanyang iglesia. Sa oras mong ito, pwede ko po bang anyayahan ang mga lingkod ng Lord? Pastor, sila pastor, dito lang po kayo sa harap. Pastor, sige po. We honor you. We honor you. Si pastor, sige po. Sige po. Lapit po kayo rito. Okay lang po ba tayo ngayon? Meron lang gustong ipagawa si Lord sa inyo. Sabi niya doon, sabi kasi sa Bible, love them, respect them wholeheartedly because of their labor. Bakit? Yung honor na yon, nakita niyo yung pagod, nakita niyo yung hirap, in return yung respect, tama? Yung pagmamahal, yung paggalang. Bakit? Kasi, ulitin ko po, ang dami na po ngayong mga lingkod ng Lord na hindi na nagpapasto. Bumalik na sa dating trabaho. Totoo po yan. May mga kasamahan kami, hindi na po nagpapastor po ngayon. Mula nung nag-pandemic, nagsarang simbahan, hindi na po nagbukas. Bumalik na po sa corporate world. Pero may mga lingkod ng Lord hanggang ngayon, nilaban talagang pandemic. Talagang ginawa ang kalooban ng Panginoon. At mapalad po ang simbahan ito. Kasi may mga lingkod ng Lord na ibinibigay ang lahat, nagpapagal, nagsasakripisyo, hindi dahil sa kanilang sarili. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede nga namin gawin na lang kung anong ginagawa ninyo eh. Pero bakit kailangan namin bit-bitin yung buong kabuang bigat? You know why? Kasi hindi namin kayang talikuran ang pagkatawag ng Diyos. Dahil para sa amin ang tagumpay, hindi sa laki ng kita, kundi natapos namin yung pinagagawa ng Panginoon sa amin. Alam niyo po, sa mga oras pong ito, di ko po alam ang kondisyon ng inyong puso. Pero kung sa tingin mo, kinakausap ka ng Lord, lapitan mo yung pastor mo, magpasalamat ka lang. Nasa araw na ito, mapuno tayo ng pagmamahal. It's about time na Lord, simulan niyo po sa simbahan po namin na kami lahat dito, marunong po kami mag-honor. Marunong po kaming magmahal, magpahalaga ng mga tinawag. Sige po, kung sino po sa inyo ang gusto lumapit sa mga lingkod ng Lord, magpasalamat. Kung gusto mo, nakapit. Sabihin mo sa kanya, marami pong salamat, Pastor. Hindi po madali po yung pinagdadaanan po ninyo. Yung natututo ka dahil sa preparation nila, sa pagpupuyat nila, sa pag-aaral nila. Alam niyo po, hindi mo lang alam, pinagpipray ka ng pastor mo. Iniiyak ka ng pastor mo. Masaya siya, nagtatagumpay ka. Totoo yan, masaya siya. At malungkot siya kapag may pinagdadaanan ka. Kasi hindi ka lang numero sa kanya, pamilya ka. Pamilya ka. Sa iglesyang ito, hindi tayo yung walang pakialamanan. Pamilya tayo ng Panginoon. Hindi madali, pero kalakasan kayo. Na kung sabihin mo, Pastor, Pastora, we love you po. I love you po, Pastor, Pastora. Mahal po namin kayo. Salamat po sa pagod. Salamat sa puyat. Salamat po, nilaban niyo po yung simbahan. Dumaan yung pandemic, nagtutuloy ang church na to, kapatid. Maraming hindi nagtuloy na simbahan. Pero ang simbahan po ninyo patuloy na nagtutuloy. Patuloy na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya malaking tulong po na matapik niyo po, mayakap niyo po, masapin niyo po. Habang nandyan pa, i-appreciate niyo na yung pagmamahal na ibinibigay ko sa inyo. Say thank you, say I love you. Sabihin mo, Pastor, nandito lang ako palagi. Kapag may pinagdadaanan ka, kapag nasasaktan ka, nandito lang ako. One call away lang ako, Pastor, Pastora. Nandito lang po ako. Hindi na po ako magiging bigat.
magiging kalakasan niyo na po ako. Your battles will become my battles. Yung laban mo, Pastor, laban ko na rin. Kung alin pinagagawa sa inyo, Lord, kasama mo kami doon, Pastor. Hindi ito madaling mensahe, pero hindi nararapat sa simbahan. Sabi ng Bible, show your team appreciation. Love them, honor them, respect them with wholeheartedly, because of their labor. Not because they are perfect, but because of their labor, because of their word. Yun yung dahilan. Yung pagod kasi, yung sinakripisyo, yung tinalikuran, yung personal na kagustuhan na sinuko sa Panginoon, magampanan na pinagagawa ng Diyos. Iba tayo, hindi tayo tulad ng tao sa mundo. Dito natin makikita na mahalaga sa atin ng mga tinawag ng Lord. Pinili sila ng hindi ito issue kung sino magaling, nakalalamang tayo. Titingnan natin kung sino yung tinawag ng Lord, pinili ng Lord. Lord, nandito po kami. We love you, pastors. We love you. We honor you. We honor you. We honor you. Salamat. Dahil, kapatid, tingnan mo, hindi ka na makakatagpo ng ganyan sa labas. Yung concern sa buhay mo, sa kaluluwa mo, nagpapakapagal para turuan ka. Sino sa mga kaibigan mo ganyan? Sino sa miyembro mo ng pamilya mo ganyan? Walang ganyan. Lingkod ng Lord, ginagawa yan sa atin. Pero minsan, nabibigyan pa natin ng hinanakit, ng sakit, ng bigat. Diba? Dumating sa point ako, sabi ko, magtatrabaho ko. Habang mapunta ako sa isang bagay na gusto ko simulan negosyo, ako sabi, Lord, bakit kailangan mo itong gawin? Kasi gusto ko lang maglingkod sa iyo. Kasi ayaw namin talaga magtrabaho. Binigay na namin buong buhay sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon, may pangangailangan kami. May pangangailangan mga anak namin. At gusto namin na ano po, na ayaw naman namin na magaling sa simbahan, pero irresponsible kami. Ama, kaya mahirap ang buhay ng isang lingkod. Mahirap. Kailangan mo maging mabuting asawa, mabuting magulang, mabuting pastor. Sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng yun, kailangan namin ng encouragement ng panalangin. Dahil minsan, tumapagod na rin po kami. Nahihirapan po kami. Pero sa tuwing nakikita namin ang ganda ng ginagawa ng Lord sa buhay ko, pinagpapala ng Diyos ang buhay ko. Kung alam nyo lang, masaya po kami. Masaya po kami. Kaya ang panalangin namin, kahit i-bless ka ni Lord, palagi at paulit-ulit. Huwag kang tatalikod, huwag kang aalis. Amen? Because this church is not only Lord Church, this is your church, this is your home, and this is your family. Tahanan mo. Grabe po ang pangangalaga ng simbahan sa kanya. Grabe po. Grabe po. Iba ang sakripisyo. Dito kayang sabihin ng pastor. Pero sabi ko sa Panginoon, kahit saan mo madaling ibabahagi ko itong mensahe nito. Kasi alam ko yung bigat. Alam ko yung hirap. Pinagdaanan mo po sa loob ng 18 taon. Ang dami ko na patuloy na naranasan. Parang hindi na bagay. Pero alam ko po yun. Isang bagay na pinalikuran namin ang lahat. Dahil alam namin, worth it na nakaharap ang pagkatawag ng Diyos sa mga. Mahirap. Pero dahil nakikita namin ang ilaw ng Panginoon, patuloy kami sumusunod sa Kanya. Sa oras po nito, pero lang po kayo dito. Panalangin po natin sila. Wala pang bakit ng panalangin. Tama po ba doon? Gawin po natin ito sa pagaligpad ng Lord. Come on, let's speak life, blessing over them. Stretch your hand and knowing Lord. Makiusap po ng palahin mo po. Pagaligpad mo. Kung may sugat mo na po sa puso mo nila, Lord, pagalingin mo po, Panginoon. Kung mayroon mang trauma sa kanila, Lord, ihil mo po. Kung sobrang bigat ng kanilang pinagdadaanan sa kabila ng Lord, ginagampanan pa rin nila, Panginoon, yung pagkatawag mo nila sa Lord, turuan mo kami sa simbahan ito. Kilalanin ang pagod, kilalanin, Lord, yung pagkatawag mo sa buhay nila. Ingatan mo po kanilang
You said in your word that, Panginoon, na walang anumang gawa ng kaaway ang magtatagumpay laban po sa amin. No weapon formed against us shall prosper, Lord. Kaya Panginoon, dalangin ko po sa mga pastor na tinawag mo, sa mga likod na tinawag mo, dakilan Diyos. Patuloy mo silang patatagin, palakasin, lalo sa mga panahon na sila po'y nanghihina, nalulungkot. Lord, dalangin ko po, ikaw po yumakap po sa kanila mahigpit na mahigpit, Panginoon. Dalangin ko po, dakilan Diyos, na kahit na naman dumating, walang mga lingkod mo, Lord, kaya nanghihinto at tatalikod sa iyo. Kundi matapos sila, Panginoon, ang pagkatawag mo sa kanilang buhay. Dakilan Diyos, salamat po. Alam po namin pribilehiyo ng paglingkuran ka. Pero alam din namin na napakalaking responsibilidad ng pagkatawag mo sa amin. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya ito na wala ang biyaya mo. Hindi namin kaya ito, Lord, na wala ang kamay mo. Ang pagsama ng presensya mo, Lord, be with us. And Lord, patuloy mong i-prosper ang gawa ng aming mga kamay. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga susunod na panahon, Lord God, marami mga pastors ang mariraise, Lord God, sa simbahan ito. Lord, dahil nakita nila yung tamang paggalang, pagrespeto, Lord, ng mga tao. Hindi, Lord, tinatalikuran, hindi trauma ang pagpapastor, Lord. Ito po ay mga na pagkatawag mo. Salamat mo ng marami sa iglesia na ito. Purihin mo ng pag-ibig, Lord, pagmamahalan, pagpapatawad, pag-aabutan. Lord, salamat po. Patuloy na lalago ang simbahan ito at mananatiling matatag dahil ito'y nakatayo sa pundasyon ng iyong salita. Dahil ito po, Panginoon, ay ang iglesyang malapit sa puso mo, Panginoon. Patuloy silang magtatagumpay sa anumang hamon ng buhay, dakilan Diyos. Dadami, Lord God, at maraming buhay, Panginoon, ang maliligtas, magbabago dahil sa pagkilos mo sa simbahang ito. Marami pong salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. We love you. We honor you, pastors.